Kasi may mga effects na hindi mo talaga alam kung nagiging totoo na ba sila sa'yo o they're just making a fool out of you or they just don't like you pero since napapakinabangan ka nila, kikisamahan ka nila ng maayos. Save yourself first. First and foremost, save yourself. Before ka mag-lend ng hand sa ibang tao and before you open your heart to them. But are you playing God? Wow. Made me stronger. Made me step out of my comfort zone. Guys, welcome back to my channel. Sa pagkatapitak na sa akin channel, wala ka magagawin ko dito ay panoorin. So yung next question na natin, what's one life lesson Australia taught you that school didn't? Ito in general ha, kahit saan nandun ka pa sa Pilipinas or nandito ka na, in general, sa tingin mo. Kasi, di ba, kasi pag matagal ka na dito, or kahit sa anggulo ng buhay naman, may mga natutunan ka talaga sa mga experience throughout doon sa journey mo. Nung talaga tayong matututunan. At lalong-lalo na dito, marami ka talagang matututunan, di ba ate? So ano yung mga lesson ng Australia? Save yourself first. First and foremost, save yourself. Secure your ground. Akala ko sasabihin niya save the children. Save yourself pala yun. Save yourself first, secure your ground, and then before ka mag-lend ng hand sa ibang tao and before you open your heart to them. Kasi ganito yan eh. Kapag hindi mo sinalbauna yung sarili mo, kapag hindi mo pinagtuunan-unan ng pansin yung sarili mo, paano ka magiging genuine na tutulong din sa iba? Totoo. Diba? Paano mo din mapapakita na totoong tao ka at nagpapakatao ka lang sa kanila kung hindi mo munang isasalba yung sarili mo? Siguro sa ibang point of view ng ibang tao, this might sound selfish kasi lagi ka lang nakatuon sa sarili mo. But no. Kasi how can you help if you don't help yourself first? Oo. Laging Totoo ganon. So, yung sinasabi sa akin palagi, kahit mga coworkers ko, sa kanila ko yung natutunan actually. Lahat ng mga sinashare ko ngayon, based from my work experience, tsaka yung mga naging buhay ko talaga dito. Actually, mga coworker ko din natututunan yung mga lines na yan. Totoo. So, palagi nila ako sinasabihan, save yourself first. Wag mo nang pakialaman kung anong sasabihin nila sa'yo. Save yourself first. Always, always. Di ba? Susunod, money is almost everything here. Diba? Ganon. Nakakaloka. Di ba, pag mapunta ka na sa ibang bansa, mukhang pera ka na talaga. Hindi mo akong pera kasi kailangan mo ito para ma-achieve yung better life, quote and quote, na gusto mo. Oo. This is True. Diba? Oo. Kasi sasabi nga nila, money can't buy happiness daw. Pero, ngayon parang money can buy happiness. Totoo yun. Hindi naman sa mukhang pera, pero kailangan ko talaga. Oo. Totoo yun. Kaya baka naman mga sponsor dyan. Uy! Lapit na ngayon. Pinopromote namin kay kanina pa. So yun na nga, ano pa yung mga mo? So sabi ko nga, secondly, money is almost everything. Mm-hmm. So, you have to make sure who you share it with, where you keep it, and how you spend it. Guys, palakpakan natin. Grabe. Yeah. Ano nga yun? Ano yung Okay. So parang sa Tagalog is wow, actually hindi ko na siya na-translate. alam ko, chinat GPT. Actually, hindi. kanina ko lang pino-formulate. Kasi yun yung na-realize ko lang kanina. So, sabi ko nga, money is almost everything. Yeah. Be very careful who you share it with,
where you keep it and how you spend it. Yes. Kailangan talaga maging wise ka dito sa paghawak ng True. money. No? Totoo. Kasi remember, who you share it with. Kasi pwedeng sinishare mo yan sa iba na akala mo parehas kayo ng mindset na kung parang ganito. Uy, nangangailangan siya. Since kaya ko naman, why not help, diba? Kasi I know, siguro, itong tao na to na kapag nangailangan din ako in the future, pwede ko siyang matakbuhan. Yung parang ano lang kayo, give and take, give and take. Yeah. Kasi nga, diba sinabi ko kanina, nothing is ever free here. Yeah. It's always Lahat. conditional. Yes. Lahat yan conditional. I mean, let's be real. Since nag-real talk na tayo dito, diba? Everything is conditional. I mean, si God lang yung nakaka-love sa atin unconditionally. Yes. But, are you playing God? Of course not. Paano kung masalubong mo talaga si God na totoo? Tingnan ko lang kung hindi ka tataklob. So, diba? So, yun. So, balik tayo doon. Kung magkapares kasi kayo ng mindset na tinulungan niya ako, so ako din, tutulungan ko rin siya kapag nangailangan siya. Walang problema doon. Pero may mga tao kasing tinulungan mo sila, akala na nila sa'yo, uy, mayaman yan. Mayaman ka. Hutan pa natin yan. Diba? Or, pwede tayo na mapalagpas ito. Total, mayaman naman yan. Konti lang naman ito siguro sa kanya. But you don't know na, okay, sige, mayaman siya. Pero lahat yun, pinaghirapan niya. Totoo. Wala siya dyang, tinae, pinulot lang sa daan na pera. Wala. Lahat yan, luha, pawis, dugo puyat. at pigati. Correct! Hindi, pero totoo yun. Tinatawan-tawanan lang natin yan, pero totoo yun. Totoong-totoo yun. Sorry naman ate. Wow. Hindi. Ito talaga, baka ano naman neto. Grabe naman talaga. Ano muna tayo? shake muna tayo. Parang nakakaano naman ang ating ngayon. So, yun yung sabi niya guys. Kasi hindi lahat ng mga bagay instant na lang na ganun or meron na agad siya. Kasi although may ibang mga tao na born na rich na talaga sila. Pero yung iba talaga, most of the people talaga is grabe talaga yung ano nila sa life bago sila maging kung ano man sila ngayon. Totoo. And you know what? Even if you are born rich, remember, may maintenance yung pagiging rich mo. Paano may ma-maintain kung hindi ka magtatrabaho? Yes. Diba? So, pare-parehas lang tayo dito. Pantay-pantay lang tayo naghihirap. Kasi ako, hindi ko kasi alam kung ano yung hirap eh. Kasi mayaman. What? Mayaman. Mayaman ako sa utang. Ayun, doon tayo. Gusto mo makita yung resibo? So, ayun. Yun na nga. So, may idadagdag ka pa ba dun sa Siyempre, question? marami pa, no? Nakakalok. Sabi mo yan yung mga pahaba yung sa So, hindi lahat ng nakikita mo is akala, yung parang not all that glitters is gold. So, always remember. Minsan may silver, may green. Minsan may tanso. Okay. So, dun, lagi mong, kumbaga parang ang ibig lang sabihin nun, lagi mong i-prioritize yung needs mo over your wants. At saka, huwag ka masyadong magpapadala sa, uy, uso to ngayon, tara, bili tayo, dapat may ganyan din ako, dapat may ganun din ako. Oo. Kasi lalo na pag mga, aminin natin, teenager ka, tsaka nung mga 20s ka, no? Yun talaga, parang gusto mo talaga magkaroon ng ganyan, ng ganito. Totoo. Kasi as a human being naman, di mo naman talaga natin may iwasan na may inggit or maghangad. Siguro maghangad na lang yun. Wag na lang yung kasi inggit. iba din yun eh. Parang negative kasi siya masyado. Yes. So yun na nga, as human being talaga, meron talaga tayong parang innate na ability na maghangad tayo into more than sa ating capacity. Sa ating capacity na. Yes. Diba? So like for example, makakita ka din ng, hala, nandoon sila sa Australia, hala, someday, magpupunta din ako doon. True. Diba? Oo. But remember na, okay, sige, gusto mo magkaroon ng ganon, pero kailangan mo munang unahin kung ano yung mga must need mo talaga. Like sa amin dito. Oo, kumikita tayo ng dolyar dito. Let's be honest.
Look, kung kumikita tayo dito ng dolyar, pero gumagastos din tayo dito ng Ng dolyar din. dollars. Yes. So, patas-patas silang ilaban. Ngayon, kung meron ka mang gustong bilhin na wants mo, make sure na naasikaso mo muna lahat ng needs mo. Needs. Yeah. Rent, tuition fee, Fees. utang mo sa ganito, utang mo kay ganito. Bakit parang ganun. nauuna yung rent, hindi mo na yung tuition fees? Kasi, di ba sinabi ko kanina, save yourself first. Ah. Yung tuition fee kasi, pwede mong mapakiusapan yan. Oh, sa So, bagay. kailangan mong i-secure na meron kang maayos na tirahan dito. Susunod yung job mo. Aha. Talagang kailangan mong maghanap ng job. Yeah, totoo. Mahirap ang walang trabaho dito. Mm-mm. Totoo yun. And then, susunod, tsaka mo na atupagin yung tuition fee mo at yung mga utang mo. Now, kapag may spare ka pa, kung may spare ka, tsaka mo pagtuunan yung pansin yung wants mo. Mga wants mo. Yeah. Oo. Pero remember ha, huwag mo ipe-pressure yung sarili mo. Uy, sale na ngayon, kailan makabili na ako. Oo, ganyan. Diba? Oo, may mga classmate ako at mga kilala kong ganyan. Palagi na lang nagpupunta doon sa, ano ba yun? Yung mall? Sa may water town ba ito? Watertown. Hi, water town. Maraming tao doon sa Watertown talaga yung mga classmate ko. Oy, punta tayo doon kasi may may sale. Oy, bibili ako ng ganito. Ha? Oh my God, di ka naubusan ng money. Tapos yun pala naka-afterpay. Tapos ipopost sa social media, oy, meron ako nito bago, pero after pay. Diba? Parang, ang akin is, that's not a very wise move. Always, think about your needs first before your wants. Oo, siguro wala ka niyan before sa buhay mo. Ngayon na nandito ka na gusto mong magkaroon. But remember, merong mga mas importanteng bagay na kailangan mo munang atupagin at unahin. Then yun muna. Palakpakan tayo. Grabe. Parang nare-realize ko din yung mga pinagagawa ko. Marami tayong natutunan dito kay Ate Nat, in fairness. Pero parang nagigilty din ako. Alam mo, habang nagsasalita ako ngayon, pinapangaralan ko yung sarili. Pero hindi naman kami perfect. May times Totoo. talaga yung system nga nag-glitch glitch kami pa kaya. Yung system, ginawa lang din naman din ng tao. Data. So anyways, yun na nga guys, always be wise sa pag-handle ng money dito. Lalo kailangan mo talaga dito ng money, no? True. Lahat talaga kailangan mo naman. Lalo na kung hindi ka pa stable, lalo na sa amin kasi mga international student na may conditions ang aming visa wherein we can only work 40 hours fortnight. Fortnight pala is every 2 weeks. 2 weeks. So yun ang hirap talaga. Not unless may paganyan-ganyan yung iba dyan. Totoo. Oh, diba? Pa-share naman dyan. Ay, wag daw. Baka sila ma-report sa immigration. Kasi pag ma-report daw, may 2K. May share ka na 2K. Hindi ko lang sure ha. Hoy, mga disclaimer lang ha. Joke Pero lang. kapag ganun man, wag nyo naman tatry do rin yung mga taong to the point na, kasi desperada na ako So, try do rin ko na siya. Remember ha, your moral values always should come first before anything that is materialistic. Yes. Kasi, sige, paano kung namatay ka and then you look back to your life, sana pala ginawa ko yan. Sana pala hindi na lang ako naging ganyan. Ganun. Walang kwenta yung mga regret na ganyan. Diyos Wala ko. na eh. Totoo, wala ka na. Wala ka na eh. Too late, diba? Too late. So, keep mo na lang yun sa sarili mo. Bahala kang, diba? Oo, at saka kasi, syempre yung iba, ano na lang nila yon, diskarte nila na yon sa buhay nila. If ever man ginagawa nila yon, di ba? Hayaan mo na lang sila. Oo, or what if humingi ka ng tips or kaya kung may magtanong ka kung may iba pa silang kilala na naggaganon, di ba? Hindi yung inang dito na siya, nainggit ka, mo no agad. Hinila mo Hinili talaga mo ng todo. Diyos ko naman. Oo, Diyos ko, ayun, tuloy, naputol yung sintas. Hinila mo kasi masyado. Hindi lang din yun. Tinubuan ka tuloy ng sungay at saka ng buntot. Biglang naging demonyo ka tuloy ko. Sinasabi ko. So, ayun na nga. So, yung next na lang natin na question is, ito, tingin mo ba,
nag-success tayo. Yun sumakses ka eh. Success. Oh, big word. Oo, big diba? word. Big word talaga siya. Kasi ako, ang definition ko ng success, hindi siya more on material things eh. Akin, magiging successful lang yung feeling ko success is a feeling for me. Yun. And magkakaroon lang ako ng ganong feeling kapag na-achieve ko na yung better life na inaasam-asam ko. It's not a better life for me. It's not all about how big my house will be, how wide my lot will be, or gaano magiging kadami yung pera ko sa bangko, or ilang bangko yung mapapabuksan ko or mapapagsavean ko. No, it's not. It's something na nagawa ko ba lahat ng kaya kong gawin? Nakatulong ba ako? Oo. Naging mabuti ba akong tao? Aba, malay ko, hindi ko alam. Napo! Wag mo pa ako inaano. Bakit ba? Palagi ba kita kasama? Biglang inaway yung guest. Pero at least, diba, totoo siya. Pakinga naman talaga. So, yun na nga ate. Ano yun? Wala na tuloy kami. Yun lang. Success for me is, yun nga, is a feeling kung nagawa ko ba lahat ng kaya kong gawin, dapat kong gawin sa buhay na to. Kasi maikli lang ang buhay at ang buhay natin, hiram lang. Yes. And pagka kinuha na tayo ni Lord, lahat ng to, wala na tayong bibitbitin sa kanila. Papunta or kapag kasama na natin siya. Kasi parang ganito lang laging iniisip ko eh. You are nothing, and to nothing you shall return. Parang akala ko sasabihin, you're nothing but the second rate, trying hard, copycat. May Biglang- din sa copycat. Oy, baka makopyright tayo dun sa mga line na yun. Infringement na pala. May infringement pala tayo, girl. So anyways. So, ayun. Ako kasi, basta ganun yun. Pagka nasagot ko lahat yun ng yes. That's the only time that I will say na, I have become successful. Oh. So ang success pa lang talaga is depende siya sa tao kasi baka naman yung success mo eh hindi pala success sa ibang tao. Like, di lang talaga sa tao. Ano ba? Wag nyo nga akong inaano. Wag mo na. I mean, may kanya-kanya tayong definition ng of success. Yes. Sa akin, yun lang yung akin. Ikaw meron din. And sila din, di ba? Kayo din meron din. So, just keep it to yourself. I'm just sharing mine. Siguro yung success, no, kung ano yung makakapag-satisfied ng inner self mo. Yes! Oo. Ayun. Alam mo, na-hit mo yun. Jackpot. Wow! Yun. Applause tayo dyan. Grabe. Yun talaga yun. Oo. Kasi, what if, may iba kasi mga tao na akala nila na, for example, nagkaroon ka ng kotse, at makikita ng iba, hala, successful na siya kasi may Yeah. kotse siya. Hindi nila alam, need niya lang magkakaroon ng kotse kasi para magkapagtrabaho siya ng maayos. Pero hindi niya talaga gusto na magkaroon ng kotse kasi unang-una, ang mahal ng kotse. Totoo. Pangalawa, yung insurance. Pangatlo, ang dami pang mga, At saka yung gas. Tumataas ang gas natin, babe. grabe pati yung boses niya. Gas! Tumataas yung gas natin, babe! Nakakaloka. Pati yung Tumaas boses niya din. tumaas din. Parang nag-soprano 5. Soprano 5. E6, G6 ba yun? Biglang naging singers yung aking classmate. So, ayun. Yeah, so depende talaga yan sa sa tao kung ano yung success para sa tao, kung ano sa kanya ang success. Anyway, ito yung last question na natin i-ask kay Ate Nat. So, what would if you would write a letter, thank you letter, what would it be sa letter to Australia? Okay. Na matututunan ng mga netizen natin, ng ating mga ka-adult. Ayun. So, ako, simple lang naman yung nilalaman ng letter ko. Simple tapos very short. Yung letter niya, to whom it may concern. Yun yung bungad. Oo, I hope this message finds you well. Greetings. Greetings. With peace and hope. Sincerely yours. Sincerely yours. Wala pang ang body like sincerely yours. Dapat naglagay ka din ng date. Address pa.
So, sige na nga. Ano na nga yung ano mo? So, ayun. Yung letter mo para sa... Thank you letter mo sa Australia. At saka para sa mga... yung may matututunan sila doon sa gagawin mong letter. Okay. So, ako, meron ka talaga matututunan dito. So, gusto ko lang sabihin is thank you Australia for everything. You know, may mga magaganda akong karanasan dito, may mga hindi din magaganda. But everything na naranasan ko dito is always helping me towards my goal, my dream. So, thank you. I hope bibigyan mo pa ako ng chance na mamalagi pa dito at yung hindi mo talaga papakawalan because you know I'm willing to pay the price for whatever I wanted to achieve in my life, and I will fight fiercely for what I truly deserve. Kasi this place, Australia, made me stronger, made me step out of my comfort zone and mold me, you know, contributed in how I should be, or parang kung ano yung dapat na maging ako pagdating ng araw. So, thank you lang ako lagi sa lahat. At humihingi ako ng pagkakataon na sana mamalagi pa ako dito for a very, very long time. Because I am willing to give everything. And I have so much to give. Wah! Yes. Sinasabi ko sa'yo. Yun. So, Australia, see you next year. And for many years. I hope hindi mo ako papakawalan. Parang sinasabihan niya yung boyfriend niya, no? Parang may karelasyon. Huwag mo akong papakawalan, ha? Please Oo, lang. kasi kapag pinakawalan mo ako, patay ka talaga sa... So yun guys, thank you so much. So yun na po ang ating last question. Do you have any what do you call this? Any motivations para dun sa mga aspiring na hindi naman sa mga international students lang, para din sa mga aspiring someone or individuals na gustong magpunta sa ibang bansa, makapagtrabaho, may experience man lang, ang feeling sa ibang bansa. Kasi nung nandoon ako sa Pilipinas, isa siyang parang highest rank na din siya ng government. And then parang nung sinabi ko sa kanya, ay gagana nito, pupunta ako sa ibang bansa, ganyan doon ako ganyan. Then sabi niya sa akin is, wow, nakaka-amaze ka naman kasi yan is one of my biggest dream daw na hindi niya nagawa sa buong buhay niya. So parang na-motivate ako doon na parang hala, as in, a dream mo pala na magpunta ng ibang bansa, samantalang ang daming gastos, ang daming gagawin, ang daming mga asikasuhin ng mga papers, 'di ba? Pero may mga tao talaga na dream pala talaga nilang magpunta doon dito sa ibang bansa, or hindi lang dito sa Australia, sa iba pang bansa na gusto nila makapag-work someday, or kasi yung dream talaga nila yun. So ano yung masasabi mo doon sa mga naghahangat na makapagpunta sa ibang bansa? So, hindi man dito kayo sa Australia or meron man kayo napupusuan na bansang pupuntahan, always remember this. Be very, very ready. Kasi merong malaking price yan na kukunin sa'yo. Sabi ko nga, nothing is ever free. You want this, work for it. Bayaran mo yan. Yes, work for it, pay for it. Because you wanted this, right? You needed this, right? So, ganun lang yan. Second, always pray. Alam mo ako, hindi man halata, no? Kasi marami na akong utang kay Lord. Nandiyan lang yung pala yung simbahan sa tapat natin. Pero, in my own ways, talagang nagdadasal talaga ako palagi sa Kanya. Kasi, even if I'm this jolly, even if I'm this, cheerful, kalog ka, or okay ka pa, buhay ka pa, my gosh, matatagal mong mamatay. And then, pero, lahat ng ito, according kasi ito sa Kanyang divine providence, guidance, and will.
Ay hindi, kaya mo pa yan. Bigyan kita ng lakas, bigyan pa kita ng direksyon sa buhay. At bibigyan pa kita ng misyon, hindi ka pa tapos, huy! Oo. Diba? Yung akala mo na, Lord, pagod na ako. O hindi, bumangon ka. Totoo. Pwedeng ganito rin siguro yung sasabihin ni Lord, wala ka pa kasi ditong space sa langit. Diyan ka muna. Sasabihin, hoy, hindi ka pa naggawa ng nag-reservation, hindi ka pa nag-fill up ng form. Pumila ka muna. Sasabihin ng Lord sa'yo, kaya wag ka muna dito, okay? 3 years to pay. Wow! 3 years to pay. So, ayun. So, sabi ko nga, pray harder. Yung una is always be ready to pay the price for whatever you wanted to have in your life. Walang easy dito, huy. Yes. Wala. Susunod, pray harder. Pray hardest. Pray your hardest. And next, yung pinaka-last is, be yourself. Kasi, everything that you do, whether it will be bad or good, people will have lots of things to say about you. Yes, oo. Don't mind them. Keep them at bay and sail away. Yes. Ganun lang yun. Kasi sila siguro, wala talaga ibang magawang maganda sa buhay nila. I mean, why? Puro lang paninira. I mean, ewan ko kung gusto lang talaga nilang manira or hindi lang talaga sila masaya sa buhay nila. Or, alam mo yun, parang sila din, how I wish sana ganito na lang, parang katulad ng sa kanya. Oh, no. Alam ba, yun yung sinasabi ko kanina. Naiinggit ka sa tao, use that to fuel your motivation. Yes, totoo. Diba? Huwag ka lang masyadong ma-overwhelm or masastuck sa ganyang negative na feeling. Kasi wala ka talagang Mararating. correct. Diba? Yun. Galit ka sa taong to, then use that anger to motivate you how to be a better person. Ganito yung ginawa niya sa akin. So next, dapat ganito pala yung gagawin ko. Not for me to take revenge, but for me na mas kailangan iintindihin ko siya and kailangan magtagpo talaga kami in the middle. Kasi ganito yan eh. When you are clouded with anger, hindi ka talaga nakaka-think straight. Yes. The same goes with jealousy. Yeah. With insecurities. Oo, totoo yan, girl. Diba? Paggalit ka talaga. Totoo. Kaya may sinasabi nga sila, wag kang mag-decide kung Correct. galit ka. Yes! Kasi baka pagsisisihan mo. At hindi lang baka yun. So, Pagsisisihan mo talaga. Oo. Yun. Kagaya ba nung paggalit ka, tapos sinabi mo sa, sa karelasyon mo, break na tayo. Yes! Seryoso pala sa kanya yung sinabi mong break na tayo. Yes. Hindi pinalikan ka, hindi ka na pinalikan. Oo. Parang dire-diretso na naging cold and distant sa'yo, di ba? Kung ano yung sinabi mo, siyang ginawa niya. Oo, di ba? Sinusunod ka lang Ganon. naman. Wag kang True. Ganun yun. So, yun lang yung 3 pointers ko. Be ready to pay the price for whatever you wanted to achieve in life. Mhm. Second, pray harder. And Pray your hardest. yan, pray your hardest. Yun. And then next, be yourself. Doesn't really matter what other will have an impression about you. Ayaan mo na sila. Remember people can only understand you and accept you up to the level that they understand and accepted themselves. Yes. So, do not take it against them na, ay, ganito, ginaganyan niya ako. No. I am not being a bigger person here. Kasi may mga times na nagkakaroon din ako ng faults, no? Mhm. As you said earlier, nobody is perfect. Yes. And, sige, bahala ka. Ikaw na lang yung perfect. Kasi actually guys, ako yung perfect kasi. Yung parang isang hibla na lang ng bangs, perfect na ako. Yung almost but not quite. Almost but not quite. Tapos, careful ka din sa mga taong super righteous. Remember, since nobody is perfect, nobody can also be real, the realest real, and the purest pure. Yeah. So, hayaan mo na lang sila. You can listen to whatever advices they give, but darling, careful. Kasi, syempre, righteous, okay. Kung masyado kang righteous, you're just feeding your ego.
You just want someone na, to follow your lead. You know? No. Basta mag-iingat ka lang sa... Pero ganito lang kasi yung gist dyan eh. Just be yourself. Whatever the yourself hell na you lang. are, be yourself, accept yourself, love yourself. Yes, Love oo. yourself. So, at saka, pahalagahan mo na lang yung mga tao yung mga tao ngayon sa buhay mo. Yes, yes. Pahalagahan mo lang na, as in talaga, like, give them importance. Always, pass. Natulog. Natulog. Pahalagahan mo na lang yung mga taong nagbibigay pahalaga din sa'yo. Oo, totoo yan. Ayun guys, thank you so much Ate Nat for joining me here tonight. Parang afternoon pa lang, Oh, babe. parang afternoon pa lang. So thank you for joining my very first ever podcast. So sana may natutunan kayo, no? Sana may natutunan sila. So talaga, thank you so much kay Ate Nat. And guys, please do like, subscribe, follow, and don't forget to push the notification below para updated ka sa mga bago nating content. So yun lang guys. Bye-bye! Thank you. Such a sweetheart. Wow! So bye-bye! Bye-bye.